po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 4 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na Pilipinas. at online games. Pagtanggal daw ba ng stress? Alamin natin mamaya yan sa Let's Prove It! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Friday! Happy Friday! Siguro naman, nabalitaan po ninyo na yung DA po, Department of Agriculture, yung mga dadaanan ng bigas. Ang sabi mo ng DA, yung bigas daw na ibebenta ng mura ay pwede pang kainin. Oo, pwede pa. Old stock nga daw yan, pero pwede pang kainin. At saka pwede pang ibigay sa mga Pilipino. Ito masasabi ko, ba't kailangan sabihin nyo pa yun? Pwede pa naman palang kainin. Bakit kailangan sabihin pa yun? Di ba? Kung talagang pwede bang kainin, edi bigay na. Oo. Wag na sabihin, luma. Basta importante ay pwede pang kainin. Wag nyo nang sabihin na, pwede pa ho yan, luma ho yan, pero pwede pang kainin. Parang ayaw mo tuloy kainin. Oo. Mas maganda kung idiretso na. Wag na yung mga basta kahit luma yan, basta pwede pang kainin, kakainin ng mga kababayan natin yan sa hirap ng buhay ngayon. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas Live na
Ronda. And of course, sa mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23. Magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita ngayong Friday. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, ito grabe to, patay ang 37 anyos na Pilipina dahil sa matinding init ng panahon sa gitna ng Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. Ito ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs under Secretary si Yusek mismo, Eduardo de Vega, na noong Hunyo 16 pa nasawi ang naturang Pinay dahil sa heat stroke at nailibing na ito. Nilinaw naman ng DFA na ang Pinay ay nagmula sa Western Mindanao at hindi bahagi ng Hajj delegation na inorganisa ng National Commission on Muslim Filipinos. Matatandaang 900 na ang nasawi sa matinding init. Grabe, sa panahon ng gitna ng Hajj pilgrimage. Ronda Pilipinas. Samantala, hindi naman ikakalugi ng mga kumpanya o pagbaba ng inflation ang panukalang dagdag sahod para sa mga manggagawang Pilipino, partikular na sa Metro Manila. Ito ang binigyan din ni Federation of Free Workers President Attorney Sani Matula sa panayam ng DWIZ kumpara noong nagdaang taon na higit 50 lang ang idinagdag na sahod. Sa kasalukuyan, tumataas yung ating ekonomiya. Siyempre, nakasave yung ating mga employer doon sa pagbaba ng ating taxes. May bago tayong mga batas sa pag-impose ng taxes na nakatipid. Na ang ating mga employer mula 33% ata bumaba hanggang 23%. O mas mababa pa yung iba sa mga maliliit na negosyo. So maliban dyan, nakarecover na sila sa pandemic. Pagkakalam ko, tibang-tiba ang ibang mga, maski na nung panahon ng pandemic, may mga pharmaceutical companies at iba pang kompanya na kumita pa during that time. Magbahagi naman sila sa ating mga manggagawa. Noong 1989, ang tinaas po na sahod ay about 39.1%. O about 40% yung pagtaas ng sahod noong 1989 from 64 pesos na dagdagan ng 25 pesos. So 40% increase niyan. At nakita natin na hindi naman nalugi ang mga kumpanya during the time. Lumago pa nga yung ating GDP at GNP, maski na maraming kudita during the time of Cory. Itong ating hiningi ngayon, magkano lang yan? 150 pesos, 24-25%. Mas mababa doon sa 40% noong 1989. Sa palagay ko, hindi yan magdudulot ng inflation. Ngayon man, igagalang pa rin ng Federation of Free Workers ang magiging desisyon ng regular tripartite wages and productivity board. Iginit pa ni Attorney Matula na wag nang bumaba pa sa 150 pesos ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Hindi namin ina-oppose yung Regional Tripartite Wage Board kung ano man ang kanilang madesisyonan. Pero sa palagay namin ay yung 150 pesos ay kayang-kaya at ang panganawagan nga yung National Wage Coalition ay 150 pesos pataas. Pero kung mas mababa dyan sa 150 pesos, tulad ng 100 pesos na binigay ng Senado, palagay ko ay matatanggap na yan ng mga manggagawa. Pero sa aming advokasya, ang target natin ay 150 pesos pataas. Nakikita namin na kulang pa yung 150 pesos. Pero yung substantial na 150 pesos sa buong Pilipinas ay makakatulong talaga sa mga manggagawa. Hindi lamang sa mga manggagawa, kundi makakatulong din sa paglago ng ating ekonomiya. Ang problema, attorney, kapag kailangan na approval ng Senado dyan, kailangan din approval ng Congress, Senate at saka Presidente ng Pilipinas. Ito pa isang problema. Diyan sa Congress at saka sa Senate, yung iba dyan ay employer, mga negosyante. Ibig sabihin, may mga tauhan din sila. Kung papayag sila, sila mismo ay magbibigay din ng increase. Sa palagay nyo, may future ba yan? Kung karamihan ng o yung iba dyan sa Congress at sa Senate ay mga negosyante din. Yan ang tinig ni Federation of Free Workers President Attorney Sani Matula sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Sabi tuloy nung nakikinig sa akin, ang nanonood na worker na may posibleng, meron siyang dasal na madagdagan yung sweldo ng kahit na 150 pesos. Kasi ang panukala dun sa Senado, 200 eh. Nye. Di ba? O, di ba? Sa Congress at saka sa Senate, karamihan dyan. May iba nga dyan talaga, negosyante, may mga workers. Palagay nyo ba, lulusot yan? O, sige, tanggap tayo ng report. Sabi ng mga workers, pagbangon ng mga apektado ng tagtuyot, susi tungo sa bagong Pilipinas. Ayon kay PBBM, alamin po natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Gilbert, go! Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagaan ng pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda na makabangon mula sa epekto ng El Nino na anyay susi sa pagtamo ng bagong Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa pamahagi ng ayuda sa Butuan City, kinlala ni PBBM ang pagsisikap at sakripisyo ng mga magsasaka at mangingisda na ayon sa Pangulo ay nagpapakita ng kanilang walang kapantay na pagmamahal sa pamilya at tunay na hangarin para sa Pilipinas. Kaya naman makakaasaan niya mga ito na magiging kaagapay nila ang administrasyon upang mabigyan ng katuparan ang mga mithi nila at mapaunlad panglalo ang kanilang kabuhayan. Kasabay nito ibinida naman ni Pangulong Marcos ang iba't ibang proyekto ng pamahalaan sa rehiyon tulad na lamang ng National Rice Program, National Corn Program, High Value Crops Development Program, Butuan City, Agusan del Norte Logistical Highway, Bypass Road at marami pang iba. Sa taon na ito, matindi ang naging epekto ng El Nino dito sa inyong syudad. Kaya sinailalim sa state of calamity ang buong Butuan. Ayon sa aming datos, naapektuhan dito ay 15% ng inyong kabuuang populasyon at 30% ng inyong kabuhayan. Upang tuluyang maibsan ang pagsubok na inyong pinagdadaanan, narito po kami upang maghatid ng karagdagang tulong. Kaisa ng inyong lokal na pamahalaan, ang Office ng House of Speaker, ng House of Representatives, ang Department of Agriculture, ang DOLE, ang DSWD. Mula sa aking tanggapan, maghahandog din kami ng tulong na nakakahalaga ng halos 47 milyong piso para sa inyong syudad. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright. Teka muna, Friday ngayon, di ba? Friday ngayon. Alamin natin, ha? Kung may mga lakad kayo, ito na ang opisyal na tagasira ng plano. Alamin na natin ang kanyang weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Kaya nga yung intro niya, whether you like it or not, kasi wala naman siya magagawa dyan eh. Alamin natin ang report ni Daryl. Justin, Daryl, ano magiging weather? Whether they like it or not, mawawarak at mawawarak kung may bad news. Pero magandang umaga muna Pilipinas sa ating ulat panahon. Patuloy pa rin po umiiral ang southwest monsuno, hanging habagat na magdadala ng mga maulap na kalangitan, mga pagkulog at pagkidlat sa Quezon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Mindanao at Metro Manila. Kasama na dyan ang nalalabing bahagi ng Calabarzon, Zambales at Bataan. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorms naman ang ating aasahan sa nalalabing bahagi ng bansa. Dulot pa rin po ng walang humpay na localized thunderstorms. Naglabas naman ng thunderstorm advisory ang Pag-asa sa Visayas nitong alas 9:04 ng umaga kung saan kasalukuyang nakakaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, pagkidlat at may minsan ng malalakas na hangin sa Palawan, partikular na sa northern portion ng Puerto Princesa City at eastern portion ng Sofronio Española na maaaring tumagal sa loob ng 1 hanggang 2 oras at maaaring makaapekto sa mga kalapit na lugar. Habang asahan naman ang kaparehas na kondisyon sa iba pang bahagi ng Palawan, partikular na sa Nara at Arbolan at mga kalapit na lugar sa loob ng kalahating minuto hanggang sa kalahating oras hanggang sa 1 oras. Sumikat ang araw kaninang 5:28 ng umaga at asahang lulubog ito mamayang alas 6:28 ng gabi. Bagong paalala sa mga nagtatanong gaano ba kataas ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila, papalo po yan this weekend sa 40 to 70% chance, lalo na sa hapon at gabi. Yung mga nagbabalak dyan, pumunta sa mga outdoor areas.
Ingat-ingat. Hindi natin masabi. Kaya Ako, dalawa appointment ko ngayon. Yeah. Kaya sagot ko, nye. Ganun, may ganun pa eh. Nye. Nye, asise. Pero hindi pa rin naman nawawala yung posibilidad na yung 40 to 70% na chance of rain na yan, bumaba. Kasi gaya ngayon, sa huling check ko kanina bago sumalang, nasa 60% ang chance na pag-ulan 1:00 hanggang 5:00, pero ngayon nasa 35%. Yun. Basta tatandaan nyo, magbaong kayo ng payong. Tsaka ng kapote. Oo. Huwag tumulad kay senyor. Si senyor, bigla-bigla yung mambabato ng kapote kasi nakalimutan niya, sabay bumuhos na yung ulan. Ayos. Basta yung mga magbabaon ng payong, ang tatandaan nyo, huwag nyo kakainin yung baon yung payong. Magdala lang kayo, ha? Hindi kinakain ng payong, dinadala, binubuksan at sinasara pag wala na. Kasi baon eh. Mahirap yung baon. Magdala na lang kayo. Bagamat nakakaranas tayo ng maaliwalas na panahon sa umaga at tanghali, dapat pa ring asahan at laging maging handa sa mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon at gabi. Kaya ayan, mainam na magdala, ha? Hindi magbaon. Magdala ng panangga sa ulan, gaya ng payong o kapote. Ang tabayanan na susunod na weather report ko mamaya sa Balitang Bayan, 12:00 hanggang 1:00 ng tanghali. At whether you like it or not, yan ang aking weather report. Good news naman tayo ngayon, di ba? Happy Friday! Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Samantala, tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Naglabas na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagbababa ng taripa sa imported na bigas. Batay sa Executive Order No. 62 mula sa 35%, bumaba ito sa 15% ang in-quota at out-quota tariff rates sa iba't ibang uri ng imported na bigas tulad ng brown rice, semi-milled o wholly milled rice, glutinous rice, basmati rice, at iba pang rice variety. Okay ito Ito ay alinsunod sa Comprehensive Tariff Program 2024 to 2028 na inopromohan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board. Una nang sinabi ng NEDA na layunin ng pagtatapyas ng taripa sa imported na bigas na makamit ang 29 pesos na kada kilo ng bigas. Samantala, inaprubahan din ng pagpapanatili ng mababang taripa o Most Favored Nation Tariff Rate sa maraming produkto tulad ng mais, karning baboy, mechanically deboned meat, asukal at maraming gulay. Sinasabing ginawa ang hakbang upang makontrol ang inflation o ang pagtaas sa pangkalahatang antas sa presyo ng mga kalakal at serbisyo. Ronda Pilipinas. Samantala, pumalo na sa 7.2 billion pesos ang tinatayang tax liabilities dahil sa iligal na pagbebenta ng mga sigarilyo at vape products. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., mahigit 500,000 pakete ng sigarilyo ngayong taon ang nakumpiska habang mahigit 170,000 pesos naman ang vape products. Ayon kay Lumagi, dahil sa bago nilang programa na lagyan ng stamps ang vape products, kayang-kaya na nilang malaman kung bayad na kung ang bayad sa buwis o excise tax. O kayang malaman kung bayad sa buwis o excise tax ang mga ito. Tiniyak naman ni Lumagi na may security features ang kanilang stamps para maiwasan itong mapeke o mabilis nilang mabatid kung peke o hindi ang produkto. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Kahalagaan ng pagkakaisa at pagtutulungan muling binigyan din ni Pangulong BBM. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga mamamayan na magkaisa at magtulungan para sa isang mas magandang kinabukasan. Ginawa ni PBBM ang panawagan matapos pangunahan ang pamimigay ng ayuda sa Butuan City, Agusan del Norte. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang kalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan tungo sa isang mas maliwanag at manigong bukas kung saan ang mga Pilipino, anya, ay may kakayahang tuparin ang kanilang mga pangarap, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa kanilang pamilya, kasama na ang buong bayan.
kabuhayan. Samantala, namigay din ang tanggapan ng Pangulo na mahigit 46 million pesos na tulong sa Butuan LGU bilang bahagi ng 158 million pesos na alokasyon para sa Region 13. Nakatanggap din ang bawat benepisyaryo ng tig 5 kilong bigas. Nabatid na sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita o AKA program, nagbigay din ang DSWD ng tig 10,000 pesos na cash assistance para sa mahigit 4,000 benepisyaryo mula sa Agusan del Norte at Butuan City. Maliban dito, nagbigay din ng DOLE ng tulong sa ilalim ng tulong pangkabuhayan sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program, UTUPAD Programa. Naniniwala kami na ang pagkalinga sa ating mga magsasaka at mangingisda sa mga panahon tulad nito ang susi upang uling makabangon at makatulong sa pagpapanday ng isang mas masagana at maunlad na bagong Pilipinas. Kasabay nito, hinihikayat ko rin na makiisa kayo sa bawat plano at inisyatibong aming ipinapatupad nang sa gayon ay makamit na natin ang isang bagong Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, matapos ang El Nino, Pilipinas, handa na ba talaga sa epekto na nagbabadyang El Nino phenomenon? Narito ang isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Kapansin-pansin na ang pag-uulan sa dakong hapon o gabi. Napapadalas na rin ang mga pagbaha, partikular na sa Metro Manila at mga karatig lugar. Ilan lamang ito sa mga palatandaan ng nagbabadyang tag-ulan. Gayunman, nilinaw ni Pag-asa Climatology and Agrometeorology Chief Annalisa Solis na bagamat kasalukuyang nakataas ang La Nina Watch Alert, may posibilidad pa ring maunsyami ito. Na sinasabi ng mga model kung sakaling matuloy ang La Nina ay mga around August, September, October season. So yun po yung possible po. Pero sa ngayon, since watch pa rin po ito, ay usually po may possible din po na pwedeng matuloy, pwedeng hindi matuloy ang La Nina habang nasa La Nina watch pa rin po tayo. May mga kailangan pa rin anyang ikonsidera upang ideklara ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan, lalo't nakakaranas pa rin ang bansa ng epekto ng El Nino. At least yung 7 stations or more than 50% ng mga areas na minomonitor natin mas satisfy yung total rainfall ng 25 millimeters or more on at least 1 millimeter of rainfall for 3 consecutive months. So ibig sabihin po, 3 sunod-sunod na araw, kailangan 1 millimeter or rains or more and dapat po ay magtototal na 25 millimeters. Ang pinagbabasihan po natin dito ay pentan. 5 days po, hindi 1 day lang. And tinitingnan din po natin dito yung wind criteria. Kailangan po yung prevailing wind natin ay mayroong westerly component para masabi na po natin na ito ay papasok na sa habagat. Therefore, magiging sufficient na yung ulan. Dahil dito, agad inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga local government units na ngayon pa lamang ay maghanda na upang maibsan ang epekto ng La Nina phenomenon. Ang buong mundo po ay nag-aarap sa matinding pagsubok dulot sa tinatawag na climate change, pagbabago po ng panahon, extreme weather ang nararanasan natin, matinding init ngayon at sa mga susunod na buwan naman ay asahan natin ay matindi naman na pag-ulan. Nananawagan ako sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga at sa mga karatig bayan na buong rehiyon. Maging handa po kayo sa lahat ng oras. Alamin natin ang pangangailangan ng ating mga nasasakupan at gumawa tayo ng mga programa na tiyak na makakatulong sa ating mga kababayan. Kabilang sa mga nangunguna sa mga preparasyon ang Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority. Ayon naman kay Presidential Communications Office at Task Force El Nino spokesperson, Assistant Secretary
Secretary Joey Villarama. Dapat paspasan na ang preparasyon ng mga nasabing ahensya. Bukod sa mga flood controls at mitigation measures, hinihikayat din ni Villarama ang mga local government units na patuloy na makipagtulungan sa mga national government agencies upang paigtingin ang mga hakbang kontra epekto ng La Nina. Kabilang po doon sa flood control po yung pagsasaayos po ng mga drainage, yung mga desilting po at saka dredging ng ating mga creek, ng ating mga ilog dahil medyo mababaw na nga po yung mga ito at hindi makasalo ng tubig. Yung nabanggit ko pong synergy doon sa ibang ahensya, yung sa NIA naman po, kung sabi ng Pangulo, kung meron po kayong projects for impounding facilities or reservoirs or high or low dams, dapat makiko-coordinate kayo sa ibang ahensya para gawin din po itong pansalo ng tubig na posibleng bumuhos po sa panahon ng tag-ulan at saka ng La Nina. So yan lamang po yung ilan sa mga ginagawa sa ngayon. Aminado naman si MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes na nagpapatuloy ang kanilang mga flood mitigation measures. Halimbawa na lamang niya nito ang paglilinis sa mga estero at paglalagay ng trash traps. Patuloy pa rin nadaragdagan ang mga basurang bumabara sa mga waterways na nagiging sanhi ng pagbaha. Linis tayo ng linis, ganito karami ang nalilinis. Bakit hindi nawawala? Hindi po yan nawawala dahil tuloy-tuloy din naman po yung nagtatapon ng basura na pag hindi po tama ang pagtatapon, marami po dyan ang nauuwi sa ating drainage system. Ano naman po ang intervention natin na ginagawa dyan? Siyempre yung atin pa rin pong tamang koleksyon ng basura through the local government units. Ganon din naglagay po tayo ng mga trash trap. Ang trash traps po na ito ay humaharang ng mga basura sa mga tubig, daluyan ng tubig. Substantial po yung jump ng basurang nakukuha sa waterways. Ito po ay nasa 52,000 cubic meters per year. So, ibig sabihin po, before ng installation ng itong trash traps, meron pong around 20,000 cubic meter na nauuwi probably sa dagat, sa ilog, at sa iba pa pong daluyan ng tubig. Ilan naman sa mga lokal na pamahalaang patuloy na naghahanda ang Marikina City. Nakilala ang nasabing lungsod noong Setyembre 2009 nang manalasa ang bagyong Ondoy na nagresulta sa matinding pagbaha maging sa mga karatig lugar at ikinasawi ng mahigit 600 mga katao. Gayunpaman, porsigido si Marikina City Mayor Marcelino Marcy Chodoro na unti-unting burahin sa isipan ng mga Marikenyo ang malagim na sinapit ng kanilang lungsod sa pamamagitan ng mga flood mitigation projects. Ayon kay Mayor Chodoro, puspusan ang kanilang dredging activity sa Marikina River upang mapalalim ito bilang bahagi ng preparasyon sa inaasahang pagpasok ng tag-ulan. Meron tayong dalawa ng natapos na pumping station sa Providence. Ang isang tinatapos ay ito ang malaking pumping station na to ay yung nasa boundary ng Tumana at ng Marikina. Opo. Drew, ang isa siguro naming indikasyon na nagiging maayos yung dredging ng Marikina River. Buhat nung Ulysses 4 years ago, yun yung huling baha na parang Ondoy ang nangyari sa Marikina, ay hindi na rin binabaha ang maraming lugar dito sa Marikina buhat nung panahon na yon. Pero kami patuloy pa rin ang pag-iingat, paghahanda at yung mga ganitong proyekto ay hindi pinababayaan. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na kanila na rin pinaghahandaan ang posibleng maging epekto ng nasabing weather phenomenon sa food supply ng bansa, lalo na sa bigas. Ayon kay DA Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, pinaghahandaan na rin nila ang La Nina noon pa nang maglatag sila ng preparasyon para sa El Nino. Kabilang anya sa kanilang mga tinututukan ng mga irigasyon at nagkakasa rin sila ng mga ipinamamahaging ayuda tulad ng mga binhi sa mga magsasakang maaaring maapektuhan. Bukod pa ito sa kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba pang mga concerned agencies gaya ng Office of the Civil Defense. Upon the advisory ng PAGASA, we prepared for strong to severe El Nino, which might affect more than 150,000 hectares ng palaya natin. So as we prepare now for La Nina, we're also expecting na talagang we prepare for the worst. At kaya pinaghahandaan natin. Actually, yung mga irrigation systems natin, the
dual purpose yan. One is to bring yung irrigation water doon sa ating mga rice fields at doon sa ibang taniman. And secondly, ay maging daluyan din yan or drainage system ng mga tubig na excess water palabas. So, very important na lahat ng ating mga main and lateral canals ay talagang maayos. Tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at wala mga nakabara para masigurado na maayos. Samantala, para sa siyasat team, bagamat mahirap kalaban ng panahon at walang perpektong prediksyon, ang tanging magagawa ng gobyerno ay maghanda. Ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda noong 2013 at Bagyong Undoy noong 2009 ay ilan lamang sa nagsisilbing aral sa lahat ng mga Pilipino. Bukod sa pamahalaan, mahalaga ring pangalagaan ng mga mamamayan ang kapaligiran, lalo na ang mga kabundukan at karagatan. Kasama na ang mga ilog at iba pang anyong tubig upang maiwasan ang mga sakuna gaya ng flash floods at landslides. Naniniwala rin ng team na ang lahat ng mga paghahanda para sa masamang epekto ng La Nina ay matagumpay lamang kung sasamahan ng disiplina ng bawat Pilipino, partikular sa pagtatapon ng basura. Sa ngalan ng Siyasat Team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Man, ang laki-laki na nga ng problema natin tuwing init, yung El Nino, grabe ang problema natin. Nung tag-ulan, problema pa rin. Talaga naman, yan ang sala sa init. Kumusta kayo mga kastig? Isang panibagong araw na naman ang gagawin nating mas exciting at astig na astig kasama ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Palagi tayong updated sa mga latest scores at results ng mga inaabangan mong laro worldwide. Kagaya ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Bukod dyan, pwede mong mapanood ng live sa Arena Plus ang inyong favorite local at international sa iyong mobile phones. Sa inyong mobile at sa mga web-based, sa website mismo ng Arena Plus. Hindi mo na kailangan lumabas pa. Saan ka pa? Plus, i-level up pa ang gaming experience mo kasama ang endorsers na sina Scotty Thompson ng Barangay Ginebra, San Miguel, Barangay Ginebra, San Miguel at Pinoy Pride Jordan Clarkson ng Utah Jazz. Kaya naman, what are you waiting for mga kastig? Download Arena Plus app sa App Store or manood sa arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Remember, gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly! Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yon! Oras natin sa buong Pilipinas. 36 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang flash report. DWIZ Flash Report. Ito na. PAOK, formal na naghain ng reklamo sa DOJ laban kay suspended na Bamban Mayor Alice Guo. Alamin natin ang report ni Patrol 5, Ayayu Pangko. Kuya Aya, go! Formal lang naghain ng reklamo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK laban kay suspended Bamban Mayor Alice Guo sa Department of Justice kasama ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Inareklamo nila si Guo ng qualified trafficking in persons. Bukod kay Guo, kasama rin sa inireklamo si Dennis Cunanan na siyang representative ng sinalakay o nireid na Sun Yuan Technology sa Bamban, Tarlac. Bukod sa kanila, may 13 individual pa ang nakatakdang sampahan ng reklamo dahil sa pagkakasangkot sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Te,
na namuno rin sa Interagency Council Against Trafficking. Nakakalap sila ng sapat na ebidensya para ireklamo ang alkalde at mga kasabwat nito kung saan magkakaroon pa ng pagkakataon ang kampo ni Guo para sagutin ang inihaing reklamo laban sa kanila. Naniniwala naman si Yusik T na matapos na ihain ang reklamo at dito ay hindi susubukan ni Guo, hindi masusubukan ni Guo na makalabas ng bansa, lalo na't isa itong public officials kung saan kakailanganin niya munang makakuha ng travel authority. Ito is Badal number 5. Ayaw pang para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Yung kaso ba may hold departure order? Oo. Para maano si Mayor Alice, ang alam ko din may letter pa siya sa Malacanang eh, no? Oo. Sige. Hoy! Teka muna! Pasado alas 10 na, mag-aalas 11 na. Alam ko yung iba sa inyo naka-break na, ha? Ha? Baka yung iba sa inyo tumitira na naman ng mga pagkain na hindi healthy, ha? Dapat sabayan natin yan ng palagi, Palagi. Dapat sabayan natin ng food supplement na healthy. At hanap mo ba'y food supplement na natural at walang halong kemikal? Aba, subukan mo na ang MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman po, ano pa ang hinihintay ninyo o ano pa ang hinihintay mo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. Buong Pilipinas, ha? O kaya, kung medyo tinatamad ka, bumisita ka na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Pagba-background check sa mga nag-aalok ng donasyon, ipinaalala ng PNP sa mga police commander. Alamin po natin ang report ni Patrol 17 Jopel Peleño. Jopel, go! Pinaalalahanan ng pambansang pulisya ang lahat ng kanilang local commanders na suriing mabuti ang bawat natatanggap na donasyon at i-background check ang mga nagbibigay ng tulong. Ginawa ni PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo ang paalala matapos mapaulat na galing kay Mayor Alice Go ang pondong ipinambili ng mga gamit para sa Bamban Municipal Police Station noong hindi pa ito naupong alkalde. Ngunit nilinaw ni Fajardo na bukas ang PNP sa mga donasyon mula sa mga private sector o mga individual basta't wala itong anumang string attached at para lamang sa pagpapahusay ng kanilang pagsisilbi sa bayan. Bunsod nito, inaalam na aniya ng PNP kung dumaan sa tamang proseso ang donasyong ipinagkaloob ni Mayor Go sa Bamban Police Station. Sakaling mapatunayan ani Colonel Fajardo na walang naging irregularidad dito, wala naman aniyang dahilan para bigyan aniya ito ng mali siya. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita ng impormasyon sa Ronda Pilipinas o yung iba din habang nasa opisina, nag-online games. Sabi, yung mga nag-online games, sabi nila, pampatanggal daw ng stress yan. Dito sa amin, bawal. Trabaho. Okay, teka muna, patunayan nga natin yung mga pinagsasabi nila na yung online games daw ay pampatanggal ng stress. Alamin natin. Ito na, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Kamakailan ay nakilala ang Blacklist International bilang esports organization na nagbigay ng karangalan sa bansa dahil sa ipinamalas nilang galing sa paglalaro ng PUBG, Mobile Legends, Garena, Free Fire at Call of Duty. Sadyang napakalayo na natin kumpara sa
kinalakihang luksong baka, agawan base, tumbang preso, piko, sipa, bunong braso, Chinese garter at iba pa. Bagamat hindi na palakasan ang labanan ngayon, nasusukat naman sa talas ng isip kung paano mo didiskartehan ang pag-atake sa mga kalaban. Yung tipong kahit nakaupo ka lang ay kung saan-saan ka dinadala ng naggagandahang graphics at kung anong-anong skills na iyong nabuboost. So, if you're wondering kung bakit maraming nahuhumaling sa online games at sabi nila, nakakatalino daw ang online games, tara, let's prove it. Narito ang sagot. Una, nakakatanggal ng stress. Sa oras na in-game ka na, ay napupunta na sa laro ang iyong focus. Kaya pansamantala mong nakakalimutan yung mga bagay na nakakapagpa-stress sa'yo. Kumbaga, dinadala ka ng laro out of this world kung saan ang tanging goal mo ay mag-level up, ma-accomplish ang mission at madagdagan ng weapons/cosmetics. Ikalawa, natututong mag-multitask. Yung tipong napagsasabay mo ang pagkain habang naglalaro. Pag-charge ng gadgets habang naglalaro. Pwede ka rin magpabuhat sa iyong mga kalaro habang inaatupag mo ang ibang bagay. Bukod dyan, bumibilis din ang iyong typing speed dahil unti-unti mong nakakabisado ang bawat letra sa keyboard nang hindi tumitingin. Nagiging keyboard warrior ka, ika nga. Ikatlo, nakakadagdag ng kaalaman sa computer. Yung bang inaaral mo ng magbaklas kabit ng computer, gusto mo mag-upgrade ng mag-upgrade hanggang mabuo mo na yung gusto mong specs para hindi ka na maglalag habang naglalaro. Darating sa punto na aaralin mo na rin kung paano mo mag-live streaming gamit ang third-party software. Kumbaga, nagiging knowledgeable ka pagdating sa computer hardware and software. Pwede rin kumita ng pera. Meron ding trading na nagaganap sa online games kung saan magpo-purchase ka ng item tapos pwede mo ring ibenta yon sa ibang player. May mga pustahan ding nagaganap sa bawat laro. Batid nating napakaraming nahuhumaling sa online gaming. Gayunman, hindi ito dapat makaadikan dahil napakarami ring negative impact na maaari nitong idulot sa iyo, physically and mentally. That's why, play moderately. O yan, sabi, play moderately. O, teka muna. Mag-happy birthday muna ako. Happy birthday kay Mr. Luis Crisologo Singson. Kilala nyo ba yan? Ha? Siya si Chavit Singson. Ayan. Businessman yan at saka retired politician. O, sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa maparating ninyong mga celebrations, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones sa Comeya. Mapa-anniversary, birthdays man yan, o kaya fiesta, o kaya simple merienda. Tiyak mabubusog ang pamilya at inyong mga bisita masasarapan sa Comeya Bihon, Comeya Palabok at Comeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya at mga bisita. Ibig kong sabihon, Comeya 3Q Bihon. Ay nako, masarap talaga. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. 8 minuto pa bago mag-11 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Magandang araw, Pilipinas, sa lahat ng mga nasa PCSO, sa lahat ng kanilang mga opisina, sa mga nanonood at nakikinig sa Ronda Pilipinas sa DWIZ. Ito na, mga paraan ng pag-claim ng panalo sa loto at iloto. Baka kayo tumataya, alamin natin. Narito ang isang special report. Kung ikaw ay isa sa mga mapalad na nanalo sa loto, kaagad pirmahan ang inyong winning ticket at ingatan ito. Maaari ninyong maklaim ang inyong jackpot prize sa main office ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Mandaluyong City at magdala ng valid IDs na may pirma. Pakinggan natin si Frederick Imson, Market Specialist 4 ng Product Development and Marketing Sector ng ahensya. Maganda, may signature nyo yung likod ng winning lotto ticket po ninyo para pag dinala nyo yung ticket na yan, kailangan na physical ticket, dinala nyo sa any branch, outlet, pag dinalidate ko, wala nang ibang makakapag-claim yan. At sinabi na winning ticket po yan, walang ibang makakabalidate kundi kayo na
kung saan yung may pirma nga sa likod. Tapos kailangan yung pirma na yan, nandun din sa ID na ipipresent ninyo. We're asking for 2 government-issued IDs. So, at ang payo naman ni Mr. Emson, kung sakaling mabasa ang inyong winning ticket, huwag itong plantsahin o applyan ng mainit upang hindi masira at mabasa pa rin ng kanilang validating machine. Sabihin na natin nabasa. Kailangan air dry sa electric fan. Ganun lang ho. Never apply heat. Kasi thermal paper po yung mga tickets, di po ba? So, pag pinlansya niyo yan, sunog yan. At kung ikaw naman ay pinalad sa iLotto, ang payment dito ho is through GCash. Wow, take it in. Okay. E-wallet. Pero yung prizes up to 300,000 lang pwede sa GCash. But more than that, sa mga Palawan branches, pwede i-redeem. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At alam nyo ba ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Sa ating balitang sports naman, tennis star na si Novak Djokovic maglalaro para sa Serbia sa 2024 Paris Olympics. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Asahan ang mainit at umaatikabong bakbakan sa tennis sa darating na 2024 Paris Olympics. Ito ay matapos i-anunsyo ng Serbian Olympic Committee na lalaro ang winningest Grand Slam player at former world's #1 na si Novak Djokovic para i-represent ang Serbia sa 2024 Summer Olympics sa Paris, France. Kasamang maglalaro ni Djokovic sa Olympics ang kapwa Serbian at world number 56 na si Dusan Lajovic. Ito na ang ikalimang pagkakataong sasalang sa Olympic Games si Djokovic. Matatandaang nag-withdraw si Djokovic sa quarterfinals ng 2024 Roland Garros of French Open matapos siyang magkaroon ng torn meniscus injury sa kanyang kanang tuhod. Si Djokovic ay nanalo ng isang bronze medal noong 2008 Beijing Olympics. Sa Arena Plus! Sa Arena laging pasok ang tira. Tara na halika, ano bang hinihintay mo? Sa Arena Plus! At bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Mali sa pananaw ng iba dahil hindi pabor sa kanila. Ayan ang sinasabi ko dyan. Kaya minsan, it pays a lot to be quiet. Ha? Lalong-lalo na kung meron ka sariling opinyon na kapag sinabi mo sa isang tao, kukontra na agad dahil wala siyang pakinabang. Yan. Kaya dapat pinapaligiran nyo yung buhay nyo ng mga taong magagaling, matatalino, may napatunayan na sa buhay, mahalang Diyos, maka-Diyos. Ayan, makikita mo ang Diyos sa buhay niya. Ayan, yan ang dapat ng mga taong pinaliligid ninyo sa buhay ninyo. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas Friday Edition. Maraming salamat Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda
Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday,